18 ex-Marines tagadala raw ng bilyones na maleta ni Zaldico. Nagsilabasan ang mga nagpakilalang 18 ex-Marines na gustong tumestigo at magbigay ng affidavit na nagpapatunay umano sa mga male-maletang puno ng bilyones galing sa dating security group kuno ni dating House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico. Kasama sa mga idinidiin ay the usual suspects sa flood control debacle. Pero hindi raw galing sa flood control ang pera, pero hindi siya solely galing sa flood control. Ang sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan, Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no, yung mga irrigation projects, kasi ang pinupunto lang niya yung flood control Pero meron tayong irrigation projects na maraming ghost dyan. Okay, at makikita nyo naman. Sila former Congressman Zaldico, former Budget Secretary Pangandaman, former DPWH Secretary Manuel Bonoan, former House Speaker Martin Romualdez at DBM, among others na kalaban ng mga Duterte, right as it begins na nag-umpisa na ang confirmation of charges ni Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Sinabi rin nila na nakipagkita raw si dating Justice Secretary at alter ego ni Presidente Marcos Jr. na si Ombudsman Remulla sa mga nag-iimbestigang taga-ICC na nakatanggap umano ng pera. Kumbaga, bakit ang sinasabi or official stance ng Presidente is that hindi makikipag-cooperate sa ICC, tapos ikaw na Justice Secretary as the attorney who gave it to Ombudsman said alter ego ng Presidente ay nakikipag-usap. Oo, nabanggit si Ombudsman Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar, no? Wala naman silang pinuntahang public office Kaya sabi ko nga, wala tayong choice Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Di ba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Sir, inirereklamo nyo rin si Ombudsman? Well, makikita niya doon na actually nakikipag-usap siya sa ICC. Siya ang alter ego ng Presidente. At ang official statement ng Malacanang is that the government of the Republic of the Philippines will never cooperate with the ICC. And yet you have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sir, ano pong violation nun? Ano pong violation ng pakikipag-usap niya? You know, if you look at Republic Act 3019, if you cause undue damage to a person, you Now sinama pa nga nila sa listahan si former Senator Antonio Trillanes na dineliveran daw ng $2 milyong para makapagkita sa mga taga-ICC, which was promptly denied by the former senator. And to be honest, if it is indeed the case, hindi naman siya yung kumuha ng $2 million sa Kabanang Bayan and that he is a private citizen by that point. Ibig sabihin, walang nangyayaring graft or corruption or malice. Kasi nga again, kung totoo man, which according to
Sinama pa nga nila sa listahan si former Senator Antonio Trillanes na dineliveran ng 2 milyon para makapagkita sa mga taga-ICC, which was promptly denied by the former senator. Based on the information we're getting, gagamitin ni Kaufman itong presko nila to try to probably ask for a mistrial because sabi nila may na-compromise daw. Pangalawa, yung destabilization kasi ginawa nila dun sa a day before the rally. Nag-go hope sila ng trigger ng outrage yung para yun na nga ma-oust yung administrasyon. Bakit? Kasi next week start na ng impeachment. So all of these things pinagsama-sama na yung agenda, parang kumbaga sa usapan pagka natatalo ka na, nako-corner ka na, itinataob mo na lang yung mesa para maiba yung eksena, yung usapan. We're getting information right now na galing sa Duterte camp. Yung nag-finance, nagpa-organize nito. Itong mga front, siyempre si Baligod yung gustong umiksena dyan. Pero nakita namin yung mga iba't ibang mga information like the cars used by the Marines sa pagpunta ng press con, nakaregister yung sa asawa ni Mike Defensor, yung isang vehicle. Matatandaan kasi natin na si Senator Antonio Trillanes at dating Magdalo Representative Alejano ang nag-establish ng supplemental communication o pakikipagtulungan sa ICC nung siya pa ay senador during the first years of Duterte's presidency na mayroong matining na tenga sa pangyayari sa ICC. And he even predicted na si Bongo at si Bato de la Rosa will definitely have their warrants out. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sige ka lang, ngak-ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Mga hindi nag-cooperate, baka within the next few days o weeks, may issue na sila ng blue notice ng Interpol or yung blue diffusion na tinatawag nila, diffusion. So, ito yung questionin sila sa mga immigration counters ng kung saang bansa man sila lilipat. Kasi nga, yung sila Bato, Duterte, Sara, Bongo, and ano sila primary suspects sila Hindi na sila kailangan bigyan ng pagkakataon na mag-cooperate kasi sila yung mga principals na akusahan. But of course, Senator Amy Marcos / VP Standard Bearer ni Duterte pushes into this allegation, trying to start a probe regarding the affidavit ng mga nagpakilalang ex-Marines kasi nga na-implicate even si Senate President Tito Soto. Okay, this morning I filed a resolution, PS, resolution number 317. I have no notion if you in fact have seen or heard about. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. Nawagad namang sumagot ang Philippine Navy saying na 4 sa nagpakilalang 18 Marines ay hindi raw totoong naging marino. Samantalang majority ang dishonorably discharged or napatalisik sa pwesto dahil sa mga kagagawa nila, which we don't know actually. Samantalang ang iba naman ay nagretiro in good standing. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.